Ang istoryang inyong matutunghayan ay base sa karanasan ng kababata kong si Mark. Naganap ito sa Daet, Camarines Norte. Lumabas na baboy. Ang laki. Mas ganyan pala kayo. Ang mahaba ito at saka yan. Eh sabi ko, bantayan mo yan kay katayin natin. Sus, inampas kong bato. Yung bato na malaki. Inampas ko muna dito kung tinamaan eh. Gumana na yung baboy. Karipas na ng tak. Nang mga panahon na nangyari to, ay kasagsagan kong uminom noon. Nasa 17 anyos ako. Mga 5 taon na rin ako na namamalagi sa Maynila. Dito na rin ako natuto uminom ng alak. Bandang Oktubre, nang napagpasyahan kong umuwi sa probinsya namin. Naimbitahan kasi ako ng pinsan kong si Kuya Toto. Nalalapit na kasi ang araw ng kanyang kasal. At doon nga sa probinsya, gaganapin yon dahil ang mapapangasawa niya ay kababata niya rin. Galing din siya sa Maynila at doon din nagtatrabaho. Napagpasyahan kong gabi bumiyahe upang iwas na rin sa traffic. Kinaumagahan na ako nakarating sa aming probinsya. Miss na miss ko na ang mga pinsan ko, pati na rin ang mga tiyuhin ko. Magugulat sila kasi marunong na ako uminom ng alak. Doon sa probinsya namin ay palaging lambanog na lang ang nakahain sa tuwing nagiinuman ang mga tao. Kaya't naisipan ko na mag-uwi ng isang kahong 4 kantos. Panigurado ako, matutuwa sila Uncle Kulas. Ang tiyuhin ko kasi na yon ang numero 1 lasinggero sa aming baryo at alam kong bihira lang ito makatikim ng ganitong alak. Hindi pa man ako nakakababa ng tricycle ay marami nang sumalubong sa aking mga kamag-anak. Tuwang-tuwa lalo na ang mga kabataan kong pinsan dahil marami akong pinamili na pasalubong para sa kanila. Tuwang-tuwa ang aking lola at maluha-luha pa itong niyakap ako. Matapos ang kamustahan ay dumiretso na nga kami sa bahay ni lola. Agad ko namang hinanap ang mga pinsan ko na halos kaidaran ko rin. Maya-maya nga ay nagsipagdatingan na ang mga ito na may dalang lambanog. Kinagabihan nga nun ay napasabak na ako sa inuman. Ngunit nagtaka ako kung bakit hindi pumunta ron si Uncle Kulas. Nakakailang tagay pa lang kami ng lambanog nang maalala ko na may uwi nga pala akong isang kahon na 4 kantos. Pala ko sanang ilatag na yon sa aming inuman. Ngunit pinigilan ako ni Kuya Toto. Ang sabi niya ay doon na raw namin ito inumin sa bahay ni Uncle Kulas. Panigurado raw kasi na matutuwa ang aming tiyuhin na makita ako at syempre may pasalubong pang alak. Bago kami umalis sa bahay ni Lola ay inubos muna namin ang 1 litrong lambanog. Maya-maya pa ay nagyaya na nga sila Kuya Toto at Kuya Joben. Pupuntahan namin si Uncle Kulas. Syempre alam namin na mapapalabang kami ng inuman at maaaring abutin pa yon hanggang umaga, kaya't binitbit na namin ang 1 kahon na 4 kantos na aking inuwi galing Maynila. Maya-maya nga ay nagpaalam na kami kay Lola na dadalawin namin si Uncle Kulas. Ngunit alam nito na mapapasaba kami ng inuman, kaya't hindi ito pumayag na umalis kami na hindi kami kumakain. Sobrang namiss ko talaga ang luto ni Lola. Ang dami kong nakain, lalo na yung pansit pato at saka syempre yung Bicol Express niya. Sinabihan pa nga ako ni Kuya Toto na huwag masyadong kumain na marami kasi baka mamaya magsuka lang ako na magsuka. Wala namiss ko yung luto ng lola ko Kaya ayun, hindi ko napigilan. Marami akong nakain. Halos 30 minutos din ang biniyahe ng tricycle ni Kuya Toto bago pa namin narating ang tinitirhan ni Uncle Kulas. Medyo liblib na pala ito. Ang sabi kasi nila ay dito na raw nakapag-asawang muli ang uncle namin na yon. Maaga kasing pumanaw ang una nitong asawa. Malayo pa lamang kami at kahit madilim ay nabakas namin ang ngiti ni Uncle Kulas. Nang matanaw niya
na ang grupong papalapit sa kanyang bahay ay kanyang mga pamangkin. Natawa pa nga ako, hindi pa rin nagbabago ang uncle ko. Yun nga't lasinggero pa rin at tulad ng inaasahan ko, nag-uumpisa na itong tumagay. May kaharap ito sa lamesa na 4 na lalaki. Mga kaibigan niya raw yung mga yon. Isang mahigpit na yakap ang isinalubong sa akin ni Uncle Kulas. Tuwang-tuwa ito dahil malaki na raw ako. Parang kailan lang daw, inaalagaan niya pa ako at kinakarga. Ngunit ito, makaharap niya na sa isang inuman. Hindi pa man kami nakakaupo, ay agad na kaming tinagaya ng isang lalaki. Kaagad niya ring inilapit sa amin ang mga pulutan na nakahain sa lamesa. Mukhang masasarap ang mga yon. Sa tingin ko ay kinilaw at kalderetang kambing ang mga putahing yon. Ngunit dahil sa busog nga kami, ay hindi muna namin tinikman ang mga yon. Sakto namang paubos na ang isang galong tuba na nakahain sa lamesa. Doon ko naalala, meron nga pala kaming dalang alak. Kaagad naman namin kinuha yon ni Kuya Toto. Hindi muna namin sinabi kay Uncle na may dala kaming alak. Muli ay bumakas na naman ang ngiti nito at sa pagkakataong yon ay halos abot tenga na ang kanyang ngiti nang umpisahan ng buksan ni Kuya Toto ang kahon na dala namin. Nanlaki ang mga mata nito. Tuwang-tuwa si Uncle Kulas dahil matagal na panahon na rin daw nang huli siyang makainom ng gin. Kaagad niyang kinuha ang 2 4 kantos at inilapag yon sa lamesa. Kasunod naman nun ang pagtayo ng isang lalaki na kainuman nila Uncle. Ang sabi nito ay kukuha lang daw siya ng pulutan sa kanilang bahay dahil paubos na raw ang mga yon. Agad namang sumang-ayon sila Uncle Kulas at ang iba pa nilang mga kasamahan. Matapos buksan ni Uncle Kulas ang isang 4 kantos ay agad niya itong itinagay sa isang baso. Ngunit pinigilan ko siya. Nagtaka pa ito kung bakit ko ginawa yon. Ang sabi ko kasi ay uso doon sa Maynila na hinahaluan ng kalamansi ang alak na gin. Napaisip pa nga si Uncle Kulas at sumang-ayon naman siya. Gusto niya rin daw malaman kung ano ang lasa ng gin kapag hinaluan ito ng kalamansi. Sabi ko pa nga sa kanya, smooth na smooth ang lasa nun. Hindi na kailangan ng chaser, basta may yelo. Mabuti naman noong mga panahon na yon ay marami ng tindahan sa lugar namin, kaya't agad namang nakabili sila Kuya Toto. Habang ako naman ay inilabas ang isang supot na kalamansi na binili ko pa mula sa Maynila. Naghiwa ako ng nasa 10 piraso nun at pinatak ko sa 4 kantos na binuksan ni Uncle. Sinala ko pa nga yun para hindi masama yung mga buto. Nang matikman nito nila Uncle ay tuwang-tuwa sila kasi napakasarap daw. Ang alam niya lang kasi sa gin ay rekta tagay na tapos may chaser na lang na tubig. Kinuwento ko rin sa kanila ang iba't ibang timpla na pwedeng gawin sa gin. Yung tipong gin pineapple, gin pomelo o gin grapes. Pero sabi naman nila ay ayaw nila nun kasi hindi nila ma-imagine kung ano ang magiging lasa nun. Sabi ko naman sa kanila ay susubukan namin sa mga susunod na araw. Halos nakadalawang ikot na ang tagay sa lamesa. Lahat ay nakatikim na ng gin kalamansi. Nang biglang bumalik ang isang kasamahan pa ni Uncle na itago na lang natin sa pangalang Doro. Tangan nito ang 2 malaking malukong na naglalaman ng pulutan. Kaldereta daw yon at kinilaw na kambing. Akmang ilalapag niya na ito sa lamesa nang bigla siyang natigilan. Nakatitig lamang siya sa alak na aming iniinom. Sabi pa ni Uncle, "O pare, umupo ka. Tikman mo tong gin kalamansi. Napakasarap nito. Dala ng pamangking ko. Galing Maynila." Halos hindi na makapagsalita si Doro nang marinig niya ang sinabing yon ni Uncle Kulas. Agad kong nahalata ang pagkabalisa nito
na para bang may inaalala. Hindi ito mapakali at hindi pa rin ito umuupo upang makahalubilo sa amin sa inuman. Mga ilang minuto pa ay hindi na ito nakatiis at nagpaalam na uuwi muna siya. Nagtaka naman si Uncle Kulas kasi hindi pa nga siya nakakatagay eh. Ang sabi naman nito ay sadyang inihatid niya lang daw ang pulutan kasi nagagalit na ang kanyang asawa, pero susubukan niya raw bumalik kapag tulog na ito. Natawa pa nga sila Uncle Kulas sa sinabi nito. Halos kantyawan pa nila ang kanilang kasamahan na takusa. Ngunit napangiti na lang ito at kaagad na umalis. Patuloy ang pag-ikot ng tagay. Mga 1 oras na rin ang nakakalipas. Patuloy ang masaya namin pagkukwentuhan at kamustahan na rin kung ano ang mga nangyari sa mga nakaraang taon. Nang biglang nangyari ang hindi namin inaasahan. Sabay-sabay na naduwal sila Uncle Kulas at ang dalawa niya pang kasama. Hindi ko maipinta ang kanilang mga muka. Nung una pa nga, akala ko ay nagbibiro lamang sila. Ngunit napansin ko na tuloy-tuloy ang pagduwal ng tatlo. Bagya pa ako nadiri kasi yung sinusukan nila ay pawang mga kulay itim. Parang mga karning nabubulok at umalingasaw din talaga ang napakabawong amoy. Kinabahan pa nga ako kasi baka dahil yon sa gin na dinala ko. Pero bakit kaming tatlo nila Kuya Toto at Kuya Joben ay hindi naman nasusuka? Kaya agad naming napagtanto na hindi ang inumin ang dahilan ng kanilang pagsusuka. At dahil sa kuryosidad ni Kuya Toto ay sinundot-sundot niya pa ng stick ang mga isinuka nila Uncle Kulas. Doon ay nagimbal siya nang tutukan niya yun ng ilaw na nagmumula sa kanyang cellphone. Ang mga karne na yun ay tila gumagalaw at parang may mga uod pa na gumagapang. Hindi kami makapaniwala sa aming mga nakikita. Sobrang nakakadiri ang tagpong yon na halos pati kami nila Kuya Toto ay maduwal na rin. Halos mapaiyak na ang isang kasama ni Uncle Kulas. Hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nakita. Unti-unti pa nga itong napaatras sa lamesa hanggang sa natabing nito ang bote ng alak ng gin. Tumapon iyon sa mga pulutang nakahain sa lamesa. Agad namang pumunta si Kuya Joben sa kusina ng bahay nila Uncle Kulas upang magtimpla ng kape. Maya-maya pa ay bumalik na ito, dala ang 3 tasa na naglalaman ng mainit na kape. Bukod sa 3 tasa na nakalagay sa plato, ay may dala pa itong isang malukong na naglalaman ng kanin. Kakain daw siya kasi bigla siyang nagutom. Sabi pa nga ni Kuya Toto, "Ang tindi na sikmura mo. Nakuha mo pa talaga magutom ha. Ayun yung pulutan, kumuha ka na lang doon. Huwag mong ubusin ha." Natawa pa si Kuya Joben. Sabi niya bigla siyang nagutom eh, kaya kumuha na rin siya ng kanin. Bumalik kami sa pagkakaupo sa lamesa. Tinanong namin si Uncle Kulas kung kaya pa nilang uminom. Ang sabi naman nito ay itutuloy daw namin ang inuman. Siguro daw ay may nakain lang silang kung ano na hindi akma na maihalo sa gin, kaya napasok sila. Nagpatuloy ang aming kwentuhan habang si Kuya Jobe naman ay sumasandok ng pulutan. Medyo madilim kasi sa labas at ang bumbilyang naroon ay parang nasa 20 watts lang yung kulay dilaw na bumbilya, kaya't sadyang malabo ang liwanag na taglay nito. Sinimulan ulit namin ang pagtagay. Sa pagkakataong yon ay si Kuya Toto na ang naging tanggero. Ngunit nagulat kami lahat nang biglang mapaiktad si Kuya Joben. Nabitawan pa nito ang dala niyang malukong na may kanin. Humahangos ito at itinuturo ang pagkain niyang natapon. Paulit-ulit pa itong tinanong ni Kuya Toto kung ano ba ang nangyari at kung ano ang meron sa kanyang pagkain. Mga ilang segundo pa bago ito nakatugon. Yung karne daw na kanyang nasandok ay kulay itim at tila gumagalaw din tulad nung sinuka nila Uncle Kulas.
Nagmamadali naman si Kuya Toto na pinuntahan ang natapon na pagkain ni Kuya Joben. Mabilis niyang inilawan ng cellphone ang natapon na pagkain ni Kuya Joben. Nagulat kaming lahat nang totoo nga ang sinasabi nito. Bakit naging ganon ang pagkain na kanina ay katakam-takam? Sabay-sabay pa kaming napatingin sa lamesa kung saan naroroon ang pulutan. Laking gimbal namin lahat nang tumambad sa amin ang mga pagkaing naroroon. Kulay itim na ito lahat at parang gumagalaw-galaw pa. Nag-uumpisa na ring umalingasaw ang napakabahong amoy na nanggagaling sa mga karne na yon. Nang mga sandaling yon ay hindi namin maunawaan kung ano ba talaga ang nangyayari. Maya-maya pa ay nasambit na lamang ni Uncle Kulas ang pangalan ni Doro. Nagmamadali itong pumasok ng bahay at pagkalabas nito ng pintuan ay tanga na nito ang napakatalas at mahaba niyang itak. Agad naman namin napagtanto ang nais nitong gawin. Kasunod ng pangyayaring yon ay mabilis ding umalis ang dalawa niya pang kasama at sa pagbalik ng mga ito ay may dala na rin itong mga itak. Sinubukan pa naming awatin ng tatlo ngunit desidido sila na puntahan ang bahay ni Doro. Wala na kami nagawa kundi samahan sila. Ang iniisip kasi ng mga ito ay tinatarantado sila ng tropa nilang si Doro. Habang tinatahak namin ang daan na yon ay napag-alaman kong bago pa lamang nila kakilala ang taong yon. Mga wala pang isang buwan. Sadyang magaling daw ito makisama at madalas pang nagdadala ng pulutan. Hindi nila sukat akalain na kaya silang tarantaduhin ng taong yon kasi tahimik naman daw ito at mukhang matino naman. Maya-maya pa ay narating namin ang bahay nila Doro. Isang maliit na kubo yon. Ngunit laking pagtataka nila Uncle Kulas nang wala na silang maabutang tao doon. Wala na rin ang mga gamit. Ilang minuto pa kaming nanatili doon, ngunit wala talagang tao na nagpapakita. Sa puntong yon ay napagpasyahan na nila Uncle Kulas na bumalik na lang sa bahay. Mga ilang hakbang bago namin marating ang lamesang pinag-iinuman namin kanina. Nang sunod-sunod na nagsipagtumbahan si Uncle Kulas at ang dalawa niya pang kaibigan. Muli ay sumusuka na naman ang mga ito. Sa pagkakataon na yon ay tuluyan na kaming nataranta nila Kuya Toto. Malayo pa naman ang ospital sa baryo na yon, kaya't hindi namin alam ang aming gagawin. Kaagad namin ginising ang asawa ni Uncle Kulas na si Auntie Sally. Nagulat din ito nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa. Halos nanlulupaypay na ito. Pawis na pawis at nangihina. Halos wala na rin itong maisuka. Maya-maya pa ay dumating pa ang mga asawa ng dalawang kaibigan ni Uncle Kulas. Agad naman ako nagsabi kay Kuya Toto na dalhin na namin sila sa bayan upang mapatignan sa doktor. Ngunit agad namang tumutol ang isang ale na asawa ng kaibigan ni Uncle Kulas. Sinabi nito na hindi doktor ang kailangan nila, kundi isang manggagamot. Malamang daw kasi ay nalason sila. Kaagad naman ito nagpasama kay Kuya Toto upang sunduin ang manggagamot na kakilala nito. Mga ilang minuto rin ang lumipas. Bumalik sila Kuya Toto na may kasamang isang matandang babae. Hindi pa man nito nahahawakan ng tatlo ay alam na nito ang nangyari sa paligid. Nang maikwento namin ang mga nangyari at nakita niya rin ang mga itim na karne na isinuka nila Uncle Kulas. Wala daw duda, may aswang na nangyayanggaw sa tatlo. Pasalamat na nga raw sila at may dala akong gin na hinaluan ng kalamansi. Maya-maya nga ay pinatakan pa nito ng kalamansi ang mga natirang karne sa lamesa. Nagimbal kaming lahat nang makita naming unti-unti pa yung nangitim ng gusto na naggagalawan na para pang may uod sa loob. Kinumpirma din ng manggagamot na karne yon ng tao.
At kung naipagpatuloy pa nila Uncle Kulas ang pagkain nito, malamang sa malamang daw ay maging aswang na rin sila sa hinaharap. Mga isang linggo din nagpabalik-balik ang matanda na yon bago pa tuluyang gumaling sila Uncle Kulas. Hindi nila akalain na ang bago nilang kaibigan ang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Galit na galit siya rito at kung sakaling magkukrus daw muli ang kanilang landas ay tatagain niya ito ng pinong-pino. Mabilis na lumipas ang 3 linggo. Kinakailangan ko nang bumalik sa Maynila kinabukasan. Siyempre, kailangan muna namin mag-inuman bago pa ako umalis. Kumbaga, padispedida. Mga bandang 10:00 na yon at medyo may tama na kami. Nang mga oras na yon ay lambanog na ang iniinom namin. Kakatapos ko lamang tumagay nang makaramdam ako ng pagkaihi. Tinungo ko ang isang malaking puno upang doon magbawas. Habang umiihi ako ay may natanaw ako na kung ano sa di kalayuan. Unti-unti itong naglalakad papalapit sa aking direksyon. Maya-maya pa ay nakumpirma ko na kung ano ang nilalang na yon. Isa itong napakalaking baboy. Kulay itim ito na para bang baboy ramo. Kaagad kong tinawag ang aking mga kasamahan. Nagmamadali pa silang lumapit sa akin kasi nakita nila na parang natataranta ako. Kaagad ko namang tinuro sa kanila ang kinaroroonan ng kulay itim na baboy. Sa pagkakataong iyon ay nag-iba na ito ng direksyon. Nagtaka naman sila Uncle Kulas kasi wala naman daw nag-aalaga ng ganong baboy sa kanilang lugar. Malamang nga raw ay baboy ramo ito. Nagkasundo kami lahat na hulihin ang baboy na yon at gawing pulutan. Kaagad ko namang inagaw ang tangang itak ni Uncle Kulas. Alam ko kung paano papatayin ang baboy dahil isa akong matadero sa Maynila. Dahan-dahan naming pinaikutan ang baboy na yon hanggang sa makalapit na kami kung saan ito nakatayo. Hindi ako makapaniwala sa sobrang laki nito na para bang isang inahin. Wala namang ganong kalaking baboy ramo. Unti-unti ko itong nilapitan at akmang sasaksakin ko na ito. Ngunit mabilis itong tumakbo kung saan ako naroroon. Napaatras pa ako ng bahagya at natalisod sa isang malaking bato. Nabitawan ko pa nga ang tangang kong itak. Nang malapit na ito sa akin ay pinilit kong makatayo agad at tumampot ako ng isang tipak na bato. Akmang susuwagin ako nito. Mabuti na lang ay mabilis ako nakailag at nahampas ko ito sa batok. Ngunit nagtaka ako kasi parang hindi yun ininda ng baboy na yon. Kung ordinaryong baboy lang yon ay magngangawa na yon at malamang ay mawalan pa yon ng malay. Sa laki ba naman ng bato na yon? Patungo ito sa kung saan naroon si Kuya Toto. Naisip ko pa na wala nang takas ang baboy na yon dahil ng mga sandaling yon ay may tangan din si Kuya Toto na matalas na itak. Agad naming tinungo ang direksyon na yon, ngunit nagkagulatan pa kami ni Kuya Toto nang magkasalubong kami sa daan. Namumutla ito at humahangos. Takot na takot si Kuya Toto. Agad naman namin tinanong kung ano ang nangyari. Nung una ay hindi pa ito makapagsalita sa sobrang takot. Nanginginig pa ang pinsang kong si Kuya Toto. Nang mahulasan na ay nagsimula na itong magkwento sa amin. Nung una raw ay nakita niya ang baboy mula sa malayo na patungo sa kanyang direksyon. Nakatago daw siya kaya't alam niyang kayang-kaya niyang timingan ito upang pagdaan nito sa kanyang harapan ay kaagad niya itong masaksak. Nang malapit na raw yon sa punong pinagtataguan niya ay kaagad siyang lumabas upang itarak ang dala niyang itak. Ngunit laking gimbal niya nang tumayo raw ito gamit ang 2 paa. Napansin niya rin ang napakalaking bunganga nito na halos kasya na ang kanyang buong ulo. Sa sobrang takot daw niya ay kaagad siyang
napakaripas ng takbo. Nung una ay ayaw pa naming maniwala. Ngunit sa nakikita naming pagkagimbal ni Kuya Toto ay alam naming hindi ito nagsisinungaling. Kinabukasan nga ay tuluyan na akong umuwi sa Maynila. Nabalitaan ko na lang kila Kuya Toto na kinumpirma na matandang manggagamot na ang nakita daw namin na baboy ay hindi basta ordinaryong baboy ramo. Isa daw itong aswang. Natakot daw silang lahat sa sinabi ng manggagamot na yon. Ngunit napawi rin naman ang kanilang pangamba nang bigyan sila ng pangontra ng manggagamot na yon. Simula nga daw nun ay hindi na nagpakita pa ang baboy ramo na yon.